Akala mo bolang nagpagulong-gulong sa gitna ng kalsada ang 4 na taong gulang na batang ito sa China. Ang kanyang tatay, dali-dali ring tumalon sa umaandar pang sasakyan para damputin ang bata. Buti at nakapagpreno ang sumusunod na taxi kaya hindi nasagasaan ang chikiting. Pero ang iniwang auto ni tatay, ayon, sumalpok sa puno, wasak. Sa tulay naman at hindi sa highway gumawa ng eksena mga modelong ito. Suot-suot ang kanilang mga swimsuit. Rumampa sila sa gitna ng tulay sa Sao Paulo sa bansang Brazil. May supermodel at sikat na transvestite pa. Pagkatapos ng 40 minutong catwalk, standing ovation ang instant fashion show sa tulay. Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action ngayon. 2 patay, 2 iba pa sugatan sa salpukan ng 3 sasakyan sa C5 Pasig. Traffic enforcer na nag-iimbestiga sa aksidente, nagawa pang kuna ng Digicam ang mga nakahandusay na biktima sa halip na tulungan. Tindero nag-amok dahil di nagustuhan ang pintura ng kanyang pwesto. Mga kapwa niya tindero pinunturahan daw kasi ang kanilang pwesto nang di nagpaalam sa kanya ng habol ng samurai. Lalaking di umuwi sa Kalifi ng 1 linggo, gulpi sarado sa pamilya ni babae. Si Mister daw kasi nagbabad kay number 2. Nalaman ko po na may iba po siyang babae. Bukod po sa una niyang asawa at may anak din po siyang isa doon. Pangalawang asawa niya na lang po kung may 2 rin kaming anak. Wala na pong respeto. At 10 bata patay sa dengue sa Zamboanga. Outbreak idineklara na. Metro Manila apektado na rin kaya? Mayo 14, 2012, magandang gabi, Pilipinas. 2 tao ang patay sa karambola ng taxi, SUV at motor sa Pasig City. Pero ang agaw eksena ang isang tauhan ng MMDA na ninakawan pa umano ang isa sa mga biktima. Narito ang report. Wasak na wasak ang SUV na ito matapos sumalpok sa isang taxi at motorsiklo sa Pasig City kahapon na umaga. Patay ang tsuper ng taxi na si Florentino Eusebio at pasaherong si Maria Consuelo Magnaye. Sugatan naman ang sakay ng motor at SUV na agad na respondihan ng mga taga-MMDA. Pero sa kabila ng malagim na aksidente, ayon sa mga otoridad, isang tauhan daw ng MMDA ang nanamantala at pinitikan Digicam ng isa sa mga biktima. Nung in-approach yung enforcer yung MMDA kung ano yung nasa bulsa niya, sabi niya cellphone lang daw. Pero may napansin siya na kakaiba, yun nga yung Digicam yata. Ang kanilang itinuturo, ang tow truck driver ng MMDA na si Jesse Martin. Sa aming panayam sa kanya, itinanggi niya ang mga paratang. Wala akong intention na pag-interesan yung unit na yun. Dahil nagmadali lang ako na para matanggal yung nakaharang yung truck ko. Nadala ko yung unit doon sa truck ko. Patalikod siya, nilagay niya yung digital camera sa bulsa. At pumunta siya doon sa tow truck niya at binuksan niya yung pinto. Doon niya nilagay yung digital camera at meron siya itinakip. Dismayado naman ang bisor ni Martin na nadamay dahil sa akusasyong inarbor daw niya ang tauhan mula sa kustodiyan ng mga otoridad. Sa totoo, wala akong kakilala ron kahit na isa ron sa taga-Pasig na yun. Kaya wala akong pwedeng arboran doon. Dahil sa nangyari, sinuspindi na sa serbisyo ni MMDA Chairman Francis Tolentino si Martin habang sumasailalim sa investigasyon. Pinag-aaralan din niya kung dapat bang masuspindi din ang bisor nito. Panawagan tuloy ni Tolentino sa mga rumiresponde sa aksidente. Sana po tumulong lang tayo. Wala namang CCTV sa pinangyarihan ng aksidente kaya hindi nakunan ang pangyayari. Jun Leola, News 5. Sa ibang balita naman, marami na ang nagsusulong ng mga batas para masawata ang mga krimen ng mga naka-riding in tandem ng mga sospek. Pero kagabi, 2 lalaki na naman ang patay sa mga nakamotor na kawatang ito. Narito ang report. Ayaw paawat sa pag-iyak ng binatilyong ito habang yakap ang bangkay ng chewing sa daan. Pinagbabaril ng riding in tandem ang chewing niyang si Rodel Calica, nakakabiyay pala ng tricycle sa barangay Commonwealth QC kaninang alas 4:30 ng umaga. Suspetsya ng mga kaanak ng biktima, taga-barangay mismo ang nagpapatay kay Calica. Sabi ho ng barangay sa kanya, kahit anong oras pwede kita ipatira kahit bumabiyahe ka. Pinaghinalaan daw kasi si Calica na ng hold up noong nakaraang buwan. Pero nang iharap daw si Calica sa nagreklamo, di naman daw ito namukaan.
Hindi naman siya tinuro ng complainant, dininay siya. Marami po nagsusulsuldo na ano daw siya daw yung gumagawa daw dun. Itinanggi naman ng barangay ang akusasyon. Hindi kami magkano ng mga tao. Binabawal nga namin mananakit dito eh. Duguan din at nakahandusay naman ang operator ng tangke ng tubig na si Nelson Bailon matapos itong tambangan sa harap mismo ng pumping station na pinagkatrabahuan nito sa Bagong Silang, Caloocan City. Sa pool si Bailon ng mga tama ng bala sa ulot katawan na agad itong kinamatay. Ayon sa investigasyon, isang lalaki nakasombrero at nakajacket ang bumaril kay Bailon at sakay din ng motorsiklo. Sa may gate, pagsara niya ng gate, doon siya inabangan, doon siya pinagbabaril ng maraming beses. May nakakita ang tricycle driver, kaya lang hindi niya namukaan. Posibleng malaki raw ang galit ng gunman sa biktima dahil siniguro muna nitong patay si Bailon bago ito tumakas. Nang bumagsak po yung biktima ay binaril pa siya. Kaya nga nakakuha pa tayo ng isang slag doon sa mismo pinagbagsakan ng biktima. Sa ngayon, patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang dalawang riding in tandem. Mon Gualvez, News 5. Isang driver na naaksidente ang tampok na naging eksena sa Ross Boulevard kaninang madaling araw. Naipit kasi ang driver na si Eduardo Tampued sa kanyang minamanehong taxi. Ayon sa driver, nasalpok niya ang isang SUV nang umiwas siya sa isang tricycle naman. Pero ayon naman sa mga otoridad, posibleng nakatulog si Tampued kaya ito naaksidente. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property ang naturang driver ng taxi. Susunod sa Metro Action, sindikato ng mga sumasalisi sa mga pre-approved na credit card, timbog sa entrapment operation ng NBI. Ang kanilang modus, alamin. At agawan sa anak ng magka-live-in sa Navotas na awi sa gulo. Lalaking nakatikim na ng hataw sa noo, may take-home pang asunto.